Tayo po'y tumayo na. Simula na po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli na naman binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw po ay papurihan, pasalamatan at dakilain, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay ng pangunawa sa bawat isa po sa amin, Panginoon God. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, O God, nawa, anumang po nakita yung karumihan sa aming puso, isipan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kaming sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na karapat-dapat papurihan at dakilain sa aming buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God. Lord, sa gabing ito, dalangin po namin, Panginoon, sa aming pag-awit, naway ito'y maging mabagong sa mayong handog sa iyo, Panginoon, O God. At patuloy, Lord, sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang po ang patuloy namin maitaas, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat salitang aming marinig mamaya, Panginoon, nawa ito'y magtumimo sa aming puso at may sa pamuhay po namin, Panginoon. At patuloy niyo pong gabayan ang magsasalita, Panginoon. Patuloy nga po yung salita mo, ang patuloy na makita na po namin, Panginoon God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin po kayo. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Pakikalapit nyo nga po inyong katabi. Sabihin nyo, handa ka na ba na itaas ang ating Panginoon? Hallelujah. Holy Week na po, di ba? Tama po ba? Holy Wednesday na ngayon. Kanina nga po ay umikot yung tricycle dahil dun sa may balanga ay nakasara na yung daan. Amen. So, kung ang mga ibang religion nga po ay nagdiriwang, ano pa kaya tayo na mga tinubos ng ating Panginoon? Amen? Amen? Kaya po sa gabing ito, ating itataas ang ating Panginoon ng buong puso. Hawakan nyo nga po yung mga puso ninyo. Amen? At sabihin natin sa Panginoon, kahit sa isip nyo lang po, sa loob ng puso nyo, Panginoon, ngayong gabi, muli, iko-commit ko yung aking puso sa iyo. Muli, Lord God, aalalahanin ko, Panginoon, lahat ng kabutihan na yung ginawa mo sa buhay ko, Panginoon, mula sa simula hanggang sa mga darating na panahon ng aking paglilingkod. Hallelujah. Amen. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon dahil karapat-dapat siya. Amen. Ang buhay ng ating Panginoon ay kanyang ibinigay upang tayo ay mabuhay. Amen. Hallelujah. Sige po, awitin natin yung Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Oh, we lift your name, oh God. Deserve all the praises, Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, we lift your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You deserve all the praises, Lord God. Hallelujah. Mga kapatid, ni-remind lang po ako ni Lord sa isang text sa Bible. Di ba yung pinatawad yung utang? Amen? Sabing ganon, yung may mas maliit na utang, masaya siya dahil pinatawad siya sa pagkakautang niya. Pero yung mas may malaking utang, gaano kalaki yung kasayahan kapag pinatawad ng Diyos yung kanyang utang. Amen? Ganun po tayo. Tama po ba? Kaya dapat yung ating kasiyahan, yung ating pasasalamat sa Panginoon, sa lahat ng kanyang ginawa, ating itataas sa Panginoon yung ating pasasalamat. Amen? Kaya po magdiriwang tayo dahil sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Salamat Panginoon sa lahat po ng ginawa, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah! Sa iyo ang mga pagpupuri, O Diyos. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause He came here from the everlasting to the world.
again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world beneath, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Oh, Jesus. Hallelujah. And you came near from the everlasting to the world believe, the Father's only Son. And you came near, you came near from the everlasting to the world believe, the Father's only Son. And you came near from the everlasting to the world believe, the Father's only Son. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Oh, we sing hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We lift your name, oh God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng iyong ginawa, Lord God. Sa pag-aalay ng buhay mo, Panginoon. Sa iyong pagkamatay, sa iyong pagkabuhay muli, Lord God, ay nagkaroon kami, Panginoon, ng buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At Lord, wala po kaming ibang maibabalik, Panginoon. Wala po kaming ibang maisusoli sa iyo, O Diyos, kundi ang aming puso, Panginoon. Kung paano po kami tutugon, Lord God,
sa iyong ginawa, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Kaya po sa mga oras na to, O Diyos, muli, Panginoon, buksan mo ang aming puso, Lord God. Yung puso ng aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Siyasatin mo ang aming mga puso, Panginoon. Muli hanapin mo, O Diyos, ang pangalan mo, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Lord God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, yes, Lord, holding me in your
Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
and I'd say, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in This is our desire, oh God. Jesus, Jesus, oh, have your way, have your way in us. Oh, your will be done in us, Jesus. We come to you, Jesus. We surrender everything, Jesus. Jesus. Hallelujah. Lord, this is our desire, O God. We give you our heart, Lord. We give you our souls, O Lord God. Hallelujah. Lord, please have your way in us, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord, for your forgiveness, O God. We thank you, Lord, for your love, Lord God, for your unfailing love, Panginoon, na kahit kami po ay nagfe-fail, Lord God, ikaw ay hindi, Panginoon. Salamat, O Diyos, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang pagsamba, ang pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinurusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang makasalanan sa ating makasalanan upang tayo ay magawing matuwid sa kanyang katuwid. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuwat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabihagi tayo sa kanyang kalwatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay iniwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, nilaal sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay iniayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko sa Satanas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon
at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamayan ng dyablo. Sa magitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa magitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatuloy na inis mula sa aking mga kasalanan. Sa magitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid, para bagang hindi nagkasala. Sa magitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal, tinalaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay malakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ay patuloy na umisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Magandang gabi ho sa ating lahat. Ayan. Siguro tayo muna po yumuko sandali. Tayo po ay manalangin sa Panginoon muli. Thank you, Lord. Amang Diyos, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya kami naligtas. Hindi ho kami karapat-dapat, pero kami, Panginoon Diyos, ay iyong tinanggap. Salamat po sa iyong biyaya. Panginoon, sa gabing ito, kami nakakatipon dahil alam naming wala kaming magagawa kung wala po kayo. Kaming lahat ay makasalanan at kailangan namin kayo upang siyang maglinis sa amin, upang kami maging karapat-dapat na tawaging anak. Lord, sa gabing ito, sa aming pong kwentuhan, pag-uusap at pag-aaral, maging sa aming panalangin mamaya, gabayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Sapagkat kami naniniwala, it is not by might nor by power, but by your Spirit. And we will succeed because of your Spirit. Banal na Espiritu, lukuban mo po kami. Hindi kami marunong manalangin. Hindi kami marunong umunawa. Kaya Lord, tulungan mo kami kung ano ang iyong kalooban, maunawaan at maisagawa po namin. Sa gabing ito, Panginoon, kayo hong maitaas. Kayo po ang mapapurihan at madakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kumain na po ba kayo? Okay. Masarap ata yung pagkain natin, pampahaba ng buhay ito. Okay. Praise the Lord. Tayo po ay dumako sa ating pagbasa sa salita ng Panginoon. Mula po sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Basahin natin sa ating wikang Tagalog. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Palapakan natin muna ang Panginoon. Hallelujah! Alam po ninyo mga kapatid, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, mahalagang maunawaan po natin ang salitang katiyakan. Sabi po natin katiyakan. Mahirap mabuhay ng hindi katiyak. At kung tayo Kristiyano, mananampalataya, na nagbabahagi ng salita ng Diyos, mahalagang maunawaan natin ang katiyakan ng ating kaligtasan. Sapagkat pag hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan, sa iyong pagbabahagi, hindi rin nila matitiyak. Sabi nga ng wikang Ingles, you cannot give what you do not have. Tama po ba yon? Maaring magaling tayo magsalita, maipaliwanag, pero iba po yung karanasan. Sabihin po natin karanasan. Kaya yung pagiging Kristiyano, isa pong karanasan. Hindi sa isang relihiyon, hindi isang simbahan, kundi isang karanasan. Pansinin niyo po si Jesus sa kanyang panahon. Madalang siyang pumasok ng simbahan. Kasi ang concern ni Lord ay hindi yung building, kundi yung mga tao. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw yun. Ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa Diyos. Amen? Minsan may nagtanong sa atin, ayoko magsimba, nahihiya ako kasi isa akong makasalanan. Pag mabait na lang ako, ang sagot ko sa kanya, nagkakamali ka. Sapagkat ang simbahan ay lugar ng mga taong makasalanan na dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas la.
Amen po ba yan? Palapakan natin ang Lord dyan. Okay. So, ang ating pag-aaralan ay isang balik-tanaw. Sabi nga ng Biblia, remember your first love. Kasi kung minsan, sa dami ng ating nilalangoy, napapalayo, hindi na tayo makabalik doon sa mababaw. Balikan natin yung mababaw, balikan natin yung una. Kasi pag hindi mo binalikan, baka sa sobrang layo mo na akala mo okay pa, pero hindi na pala okay. Amen po ba yan? So yung ating pag-uusapan ay tanong. Ang ating topic ay tanong. Anong ating pag-aaralan? The two diagnostic question and the good news, grace, man, God, faith, Jesus. Ito po yung ating pag-uusapan, dalawang tanong. Pero bago tayo magkaroon ng pagtatanong, magkamustahan muna tayo. Tumingin ka sa katabi mo. Kamusta ka na? Ayan. Dapat may kamustahan. Ano ho? Okay, simulan natin sa kamustahan. Alam po nyo, meron tayong tinatawag na pang-araw-araw na buhay. Sabihin natin, araw-araw na buhay. Ngayon, kung kakamustahin ang ating daily life, kamusta na ho ang ating family? Kamusta na ho ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating pamilya? Kamusta na rin po ang ating mga trabaho? Yung work natin, yung pamamasada, yung pagluluto, yung pag-uopisina, yung kung ano man ang trabaho mo, kamusta ka na? Yung iba sa atin kasi, itong katotohanan, minsan napapagod na. Sino ritong napapagod? Nangyayari po yun. Ano ho? Nangyayari yun. Walang iniwan sa sino sa inyo nagugutom. Lilipas din yan. Parang ganun lang yan. Ano ho? Okay, so, kamusta na ang ating pamilya? Kamusta na ang ating mga hanap buhay? Kamusta na ang ating church life? Gaano tayo kadalas magsimba? Gaano tayo kadalas magbasa ng Biblia? Gaano tayo kadalas manalangin? Kamusta na ang ating church life? At higit sa lahat, kamusta na ho yung ating personal testimony? Sa ating confession kanina, binanggit yung salitang, nagapi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. Sabihin natin patotoo. Sapagkat bilang Kristiyano, mahalaga ho ang ating patotoo. Uulitin ko po, tayo ho ay nagkakamali. Nadudulas. Kapag tag-ulan, kahit ayaw mong mabasa, mababasa ka. Tama ho ba yon? Kapag tag-araw, kahit ayaw mong mainitan, maiinitan ka. Tama ho ba yon? So bahagi ng buhay natin ang mga kalungkutan, pagbagsak, pero ang mahalaga, babangon ka. Amen po ba yon? Sabi nga, pag nadapa ka, natural. Pero pagka inanatiling dapat, ayaw mong tumayo, abnormal. Tama ho ba yon? Sabi nga ng matatanda, pag ang bata raw ay naiuntog, lalaki ka pa. Tama ho ba yan? Nangyayari ba? Di ba sabi natin, yung bata na, hayaan mo, lalaki yan, lalaki pa yan. Kung minsan nauuntog tayo, minsan nasasaktan tayo, lalaki ka pa. Lalago ka pa. Dahil pag may nasaktan na katulad ng sakit na naramdaman mo at humingi ng payo sa iyo, ipapayo mo ang iyong karanasan. Bilang Kristiyano. Palapakan muna natin ang Lord dyan. Minsan, tinanong ho si Mahatma Gandhi. Kilala niyo si Mahatma Gandhi? Okay. Kilala natin sa, pero hindi ko natin nakasama. Kalbo po yan, kalbo. O, huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi ho siya, kalbo lang siya. Okay. Alam niyo, tinanong siya, kasi kung tatayo itong si Mahatma Gandhi sa harapan ng mga tao, hinihintay nila yung mensahe. Pero alam po ba ninyo, pag tayo niyan, sabi ng mga tao, ano ho ang mensahe nyo sa amin ngayon? Ang sagot niya, ganito. Sabay-sabay natin sabihin, begin. Ulitin natin. Ano po sa Tagalog? Yan. So yung buhay natin, ito po ay isang malinaw na mensahe na basang-basa ng tao. Amen po ba yon? Kaya tandaan po natin,
Sabi uli niya, my life is my message to the world. Kaya hanggang ngayon, nababasa ang kanyang quotation, ang kanyang kasaysayan, ang kanyang mga pinagdaanan at paglalakbay. Kaya lang kahit siya po'y napakahusay, pinatay. Minsan sasabihin mo, bakit anak ka naman ng Diyos? Bakit naglilingkod ka, pinapatay ka? Si John the Baptist nga, pinugutan pa ng ulo eh. Si Jesus Christ nga, pinako pa sa krus eh. Anong ibig sabihin? Malas naman nila. Kapag tayo dumaranas ng mga pagpako, problema at pagsubok, pagpapakilala yan na tayo ay Kristiyano. Lahat ng Kristiyano magsabing Amen. Ayan, ha? Kaya kasama sa buhay yan. Kasama sa buhay yan. Okay, so pagpatuloy po natin. Punta tayo sa 2 diagnostic question na gusto ko pong sagutin ninyo personal. Huwag niyong lalakas, kayo lang nakakaalam. Okay. Pero mamaya may mga tanong na kailangan sagutin ninyo. Okay. So, ang unang tanong po natin ay ito. If you die today, do you know you'd go to heaven? O kung babawian ka ng buhay ngayon, wag naman po sana. Pero ang katotohanan, whether you like it or not, ay talagang babawian at babawian ka. Hindi ka makapamili ng oras. Hindi ka makapamili ng style ng kamatayan. Gusto ko, pag namatay ako, natutulog lang ako. May pastor nga sa CR na patay, nakasubsob. So, talagang pagdating sa kamatayan, walang ano dyan, yung gusto ko nakatulog, nakaupo lang. Wala. Kaya, ang mahalaga, handa tayo sa anumang sandali. Amen po ba yun? Kung tayo ibabawian ng buhay ngayon, huwag naman po sana, sigurado ba kayo? Tiyak ka ba na sa langit ka pupunta? Huwag niyong sagutin. Sagutin niyo sa sarili niyo. Maaring ang iba sa atin dito, sure ako, sigurado ako. Pero mamaya, siguraduhin natin talaga. Maaring iba sa atin, medyo hindi sure eh. Medyo kalahati lang ang sure. Medyo may duda ng konti. Kasi alam mo na, pastor, tao lang eh. Nagkakamali, nagkakasala. Di ba ganun na sinasabi natin? Kaya pag tinanong ka, sigurado ka bang sa buhay na walang ganang pupuntahan mo, langit? Minsan hindi mo masagot ng diretso. Tama ho ba yon? Normal po yon. Pero mamaya masagot po natin. Maring sabihin natin, hindi, yes, no, may pagdududa. Pangalawang tanong natin, why should I let you into my heaven? Hindi mo na po problemahin ang pagpasok sa langit. Malapit na, ando doon ka na. Tinanong ka, bakit kailangang papasukin kita dito sa aking langit? Ano kaya ang sasagot niyo personal? Palagay ko, mabait naman ako eh. Hindi naman ako masyadong salbahe. Kunti lang. Ay ako, mabait na mabait talaga ako. Yung iba naman, hindi ako sigurado, salbahe talaga ako. Pero doon sa binasa natin, mapapansin po natin, nais ng Panginoon na maunawaan natin at matiyak natin dito pa lang sa lupa kung saan tayo pupunta. Sabihin natin good news. Okay, so meron tayong tinatawag na good news. Puro bad news na lang ang napapakinggan mo. Ang napapakinggan, napapanood. So punta tayo sa good news, sa mabuting balita. Pero mamaya mayroon din bad news. Pero yung bad news, babalik ta rin gagawing dakilang balita. Okay, tingnan natin. Ito pwede nyo rin gamitin pagbabahagi sa iba, sa kapwa. Ang tanong natin is, what is the good news? Ano ba yung mabuting balita na yan? Magandang maunawaan yan. Basahin natin uli yung sinabi kayo, sabay-sabay tayo, begin. Sulat ko, upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Dito po sa isunulat na ito, may dahilan ng pagkasulat. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mong basahin na para bang balita lamang na pinakikinggan, kundi dapat mong paniwalaan. Kaya pag sinabi kang sigurado ka ba na may buhay na walang hanggan, sasabihin mo, hindi ako sure. Pero dito sa verse na ito, sabi ni Lord, kaya ipinasulat ito para malaman ninyo, para malaman natin na tayo ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananalig. Ay, pananalig lang pala ang pinag-uusapan, marami ko niyan. So, pag-usapan po natin
kung ano po yung pananalig na yan. Simulan po natin sa salitang biyaya. Parang daliri yan. Sabi natin grace. Ganyan po tayo lahat. Grace. Okay. So, pag sinabing grace, mga kapatid, ito po ay sa ibang tawag ay regalo, biyaya, grasya, kaloob. Kaya tayong lahat dito ay mga people of grace. Sa Tagalog, mga taong grasya. Ayan, okay. Di mo itsura na katabi mo, mukhang grasyang-grasya talaga. Ana? Okay, so ibig sabihin, regalo, biyaya, grasya, at kaloob. Para mas maganda at makita natin, sinabing regalo, ito po ay isang ganyan. Okay. Meron tayong free gift with purchase. Sapagkat nung tayo bigyan ng regalo nung nagbigay, hindi niya, ito'y ginastosan niya. Ito'y binayaran niya at ibinigay niya sa iyo. Amen po ba yon? So, ibig sabihin, sino sa atin di pa nakatanggap ng regalo magsabing ako yon? Lahat ba kayo nakatanggap na? Sino rito madalas magbigay ng regalo magsabing amen? Mas marami yung mas nakatanggap kaysa nagbibigay. Mas gusto yung tumatanggap kaysa nagbinibigay. No? So, tingnan natin, sabihin natin, free gift. So, sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 6 verse 23b from NIV, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yung regalo ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Wow! Maaring sabihin natin, hindi natin ginastusan, pero hindi ibig sabihin ito'y walang kwenta at walang halaga. Napakahalaga ho ng regalo ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Bakit? Kung nabubuhay kayo ng edad, sino rito ang edad ho ay nasa 50? Nasa 12:00 na tayo. Sino rito mga 60 years old? 1:00 na. Nakita nyo na? So, ibig sabihin, ito ang katotohanan ng buhay. Ang oras natin ay parang relo. Now, whether you like it or not, TikTok. Yung TikTok ba yun? Yung ano yun? Okay, di ba? So, ibig sabihin, napakagalagang maunawaan natin na ang buhay sa lupa, pansamantala. Merong pang walang hanggan. Kaya kung ang pinaghahandaan lang natin ay yung pan dito, pakikinabangan mo lang yan hanggang 60, 70, 80. Yung mga merong ng citizen, ang saya-saya na eh. Dito lang yan. Tama ho ba yun? So, ibig sabihin, paano na yung ating pangwalang hanggan? Kaya sabi ni Lord, dito sa lupa, mahirap ang buhay. Wala tayong magagawa. Hindi tayo pinalad siguro na anak ni Henry C. Pero, pangako ng Diyos sa kanyang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin, ang blessing na hindi mo naranasan, mararanasan mo. Palapakan natin ang Panginoon diyan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang langit ay isang libreng regalo mula sa Diyos. At dahil sa libreng regalo bigay ng Diyos, hindi makakamit saan? Sa sariling pagsisikap. Kaya ho tayo mga Kristiyano, nakapaglilingkod tayo hindi dahil magaling po tayo at mahusay tayo, kundi dahil lamang sa kanyang biyaya. Ang sabi ng banal na kasulatan, Ephesians 2:8, New Living Translation, God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pwedeng magyabang. Kahit sabihin mo, Lord, ang tagal ko nagpastor, talagang buhay ko, binigay ko na sa iyo. Kaya palagay ko, aakit ako sa langit. Anong sasabihin ni Lord sa akin? Salvation is a free gift from me. Hindi ka naligtas dahil sa galing mo, hindi dahil sa husay mo, hindi dahil ang sipag-sipag mo sa gawain ng Diyos. Dahil kung ganun lang, bakit pa ako mamamatay sa krus? Kaya mo naman pala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi natin kaya. Ayan. Hindi tayo kaya, hindi tayo pwedeng magmalaki. Pansinin po ninyo yung nagpray na Pariseo at saka yung Publikano. Sabi ng Pariseo, very religious,
Thank you, Lord, kasi po ako po'y nagtatides, nag-o-offering. Thank you, Lord, ang bait kong tao. Thank you, Lord, hindi ako nag-a-absent sa church. Talagang lahat sinusunod ko. Hindi katulad ditong nasa likod ko. Yung publikano kasi, tax collector, para ang tingin nila masama, mandaraya. Yung tax collector naman, hindi makatingin sa langit. Anong ginagawa? Dinadagukan yung dibdib. Lord, mahabag po kayo sa akin, isa akong makasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, pareho silang makasalanan. Ang kaibahan lang, yung isa umamin, yung isa hindi. Sabihin po natin, nagkasala ako. Ayan, ha? Lahat tayo nagkasala. Okay, so pagpatuloy po natin. Gift of a friend. Ulitin ko, sino sa inyo hindi pa nakatanggap ng regalo? Sige, taas ang kamay, hindi pa nakatanggap. Ikaw, Berhilio, gusto mo regalo? Taas mo kami mo. Bigyan ng jacket yan. Okay. Alam po ninyo, kung kayo po ay nakatanggap ng regalo, means hindi mo binili. Halimbawa, ikaw, nag-ipon ka. Talaga nag-ipon ka para makabili ng regalo sa special na tao na mahal mo. Dahil gusto mo matuwa siya, gusto mo maligayahan siya. Kaya yung ipon mo, yung kain mo, binawasan mo para makaipon. At nung maipon mo, bumili ka ng regalo para sa kanya. Kayo pag binigyan kayo ng regalo, ano ang sinasabi ninyo? Ha? Ano? Ang iba, salamat po. Yung iba, ito lang. Yung iba, saan naman galing yan? Magkano ba yan? Di ba, minsan ganun tayo? Pag binuksan mo, nakita ko na sa ukay-ukay ito eh. Hindi pa nagpasalamat. Alam po niyo mga kapatid, ang Panginoong Yesus, binigyan tayo ng regalo. Amen po ba yon? Kaya di mo pwedeng sabihin na kung ikaw magbibigay ng regalo at tinanong sa iyo, halimbawa, nagbigay ka ng regalo with all your heart at tapos dudukot siya sa bulsa, magkano ba tong regalong ito? Matutuwa ka ba? Hindi. Para bagang sinasabi mo walang kwenta, kaya kong bilhin yan. Si Lord, nalulungkot siya kapag sinabi natin, aakyat ako sa langit kasi wala akong absent sa church. Aakyat ako sa langit kasi mabait naman ako. Sa totoo lang, regalo lang ng Diyos yan. Amen po ba yun? Naunawaan po ba natin? Ngayon, sino ba yung niregaluhan ng Diyos? Pangalawang daliri, tumingin ka sa katabi mo, ikaw yun. Man. Ngayon, nakita ho natin ang free gift. Then, sinong bibigyan? Tayo. Karapat dapat ba tayong bigyan? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Sinabi rin po ng banal na kasulatan from the book of Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa na sa palagay mo'y maganda, basahan lang yan. Amen po ba yan? So, ibig sabihin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kaya yung pag-akyat mo sa langit, ay hindi mo pwedeng sabihin, mabait naman ako. No. Sapagkat lahat ng ating kabaitan ay hindi masama, pero pag ginamit mo para umakyat sa langit, hindi kinakount ni Lord. Amen po ba yan? May tamang sagot sa tanong na tama. Okay. So, sinabi pa rin ho ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung word na short, yung po bang kumbaga sa basketball, ang galing mo. Sino rito marunong mag-basketball? Ikaw marunong mag-basketball, Berilya? Ha? Jackstone? Ikaw, ano? Ha? Okay. Yung bang pinasa sa yung bola, sure to, shoot to, walang sablay to, pumosisyon ka, inihagis mo, kinapos. Kahit anong gawin natin, kapos. Amen po ba yan? Tumingin ka sa katabi mo, kapos. O, kita ho ninyo, ngayon dahil tayo makasalanan, sabi nga, ang tao ay makasalanan, lahat ng tao. Ano ba yung kasalanan? Ayan. Alam niyo, pagdating sa kasalanan, ano ba yung maiisip mo?
Palagay ko, ang maiisip mong kasalanan, yung kasalanang hindi mo ginagawa. Tama ho ba yon? Kasi hindi mo, kaya isip mo kasalanan yun, kaya hindi mo ginagawa. Ngayon, alam mo niya, pagdating sa kasalanan, marami. Yan po ay ginawang dalawang uri. Ang unang uri ng kasalanan ay tinatawag na sin of commission. Ano bang ibig sabihin ng sin of commission? Kasalanang ginawa o nagawa. Sinadya o hindi, maliit o malaki. Sin of commission. Sa palagay niyo, ano ba yung mga kasalanan pwede nating sabihin? Binanggit ng Biblia yan. Galatians 5:19. Hindi maikailaang magawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkabuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. So marami pang katulad, marami pang kamuka. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, Romans 12 verse 2, nakatira tayo sa mundo. Pero ang paalala ni Apostol Pablo, don't copy the behavior and custom of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Tumingin ka sa iyong katabi, maging kakaiba. Pero minsan sumasablay tayo. Ako sumasablay, kayo sumasablay, lahat tayo sumasablay. Normal lang. Ang hindi normal, yung hindi ka babangon at itatama ang mali. Pagpatuloy natin, ang sabi ni Apostol Pablo, binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng... kaya po, ang sa atin, paalala, babala, asawa ni babalo. Tapunta tayo doon, ano? Okay, nakita ho ninyo? Kaya ho lang tandaan po natin, ganyan po ang atin. Bilang mga Kristiyan, paalalahanan niyo ako, paalalahanan kayo, magpaalalahanan tayo. Yan ang buhay natin, mga anak ng Diyos. Another sin is sin of commission. Ano ba yung sin of commission? Ginagawa mo, iniisip mo, sinasalita mo. Ang sin of commission ay hindi ka gumagawa ng kasalanan pero nagkasala ka dahil yung mabuting dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Ang sabi ng Bible, James 4:17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sa Tagalog ang sabi, ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Masama ho bang magsimba? Mabuti ba yun o masama? Ay hindi ka nagsisimba pala, absent ka, di nagkasala ka. Masama ho bang magbasa ng Biblia? Hindi. Mabuti ba yun o masama? Mabuti. Eh, hindi mo ginagawa. Eh, di nagkasala. So, ibig sabihin, wala tayong lusot. Maaring ikaw'y gumagawa ng kasalanan, sin of commission or sin of omission, ang pagkakapareho lang yan, parehong kasalanan. Nakita ko natin. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Okay. So, hindi ibig sabihin hindi tayo gumagawa ng masama, walang nangyayaring kapahamakan. Sabi ni Albert Einstein ay ganito, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Kaya halaga po na tingnan natin, kahit di ka gumagawa ng masama, at may kakayanan kang pumigil sa masama, gawin natin. So yan po ang ibig sabihin niya. Sino sa inyo nakakain na ng omelette egg? Ano ba sa omelette sa Tagalog? Yung scramble. Misa pag magluluto ang misis ko, magluluto ka ng itlog. Ano bang gusto mo? Gusto ko yung scramble, ayoko ng buo. Amen? So, ang sarap niyan. Lalagyan mo ng sibuyas, yung basic omelette. Kahit na hindi nalagyan, yan po, okay na sa akin yan. Isang araw, yan po ang ulam ko. Ang sarap. Sapagkat lalo na kapag sariwa ang itlog. Amen po ba yon? Okay. May pagkakataon, ako po ay gusto ko bili ako dyan sa tindahan ng itlog. Sabi ko, gusto ko marami, para marami ako makain. Bumili ako ng 5. Wow, 5. Pero ang problema, ay bugok. Huwag mo titingin sa katabi mo, hindi ko sinabing siya, ay bugok. Hindi mo nalalaman na bugok. Nung buksan mo, ay huli na naihalo ko na. Isipin ninyo,
Kakainin mo pa ba? Ang baho. Kakainin mo pa ba? Hindi, apat naman yung sariway sa langang bugok eh. Kakainin mo pa ba? Halimbawa, may bisita kang dumating, si Joel, papakain ba kay Joel? Hindi rin. Di ba? Kaya pag sinabi natin, Lord, ang bait ko, ang dami kong ginawang mabuti, bugok ang isa. Ang sabi ng Biblia, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking of all of it. Sa Tagalog, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. Ano makikita ho ninyo? Ay problema ito. Paano na ako nga aakit ng langit? Nakita ho ninyo yung problema? Kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa sariling lakas natin. Hindi uubra. By grace lang po talaga tayo. Ilang beses ba tayo magkasala? Bilang nyo ba? O sabihin na natin, ikaw na yung pinakabanal na nagkakasala lang. Halimbawa, si Berhilio, ikaw gagamitin ko. Huwag ka na magalit, ha? Hanggang matapos ikaw. Papakainin na sa Jollibee bukas. Halimbawa, itong si Berhilio ay nagkasala at ang kasalanan niya ay 3 kasalanan lamang sa loob ng isang araw. Wow! Ba 3 lang? So, kung sa loob ng isang araw ay 3 kasalanan na nagagawa sa loob ng isang taon, ilan na? Sige, pakisuma nga po, pakisuma. Ilan? Magkaklase kami, absent kami sa mate. Ano, ilan? 1,000? O 1,000 na lang. 1,000 na lang. Ilan taong ka na, Berhilio? 54,000 na kasalanan mo. Lord, aakit ako sa langit. Ilan ba kasalanan mo? 54,000 lang po. Yung mga senior natin. Kuya Perting, ilang taon na kayo? Nakabistuhan. 78? Nako, ang dami. Kita ho ninyo? So, anong ibig sabihin? Papasakaya tayo. Ang sabi ni Lord ay ganito, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Naku, Lord Jesus, hindi pala kami papasa. Paano na kami? Pero sinabi ng Bible, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo ng sinumang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Pastor, ipaliwanag nating mabuti. Ayan, maganda maliwanagan na ho. Kasi pag perfect, wala. So, sa madaling salita, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Kayo po pagka meron kayong ginagawa, kailangan nyo ng, anong kailangan nyo? Kailangan nagmamadali kayo. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Katulong. Yung mga lalaki at babae. Yung babae, bakit po nag-asawa? Para may makasama at makatulong. Yung asawa ko, gusto lang ako makasama, hindi mo makatulong eh. Ay, iba ako. Bakit? Katulong ako, hindi kasama. Okay, so nakakita na ho ba kayo ng nalulunod? Anong sigaw ng nalulunod? Ay, hindi nakakasigaw yan. Bakit? Nalulunod eh. Di ba? Alam niyo mga kapatid, marami po sa atin nalulunod pero hindi tayo makasigaw. Ang alam na natin ganun. Okay? Nakataas ang kamay pero ibig sabihin, ito ang kanyang sigaw. Tignan niyo ha. Anong mapapansin? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone help. Kasi ang kailangan mo, yung sasagip, hindi nalulunod. Lahat tayo nalulunod. Nakakita na ba kayo ng nalulunod? At sumigaw siya ng, help! Hinawakan ng ulo niya, sinagip ang sarili niya. Walang ganon. Amen ba yun? Tumingin sa katabi mo, sabi mo, walang ganon. So, kailangan natin ng somebody, not just anybody, walang iba kundi sino ang tinutukoy natin dyan. Siyempre, una, nakita ng Lord ang kalagayan ng tao. Hindi ma-perfect eh.
Kaya ipinakita ng Diyos kung sino siya. Pangatlo is God. Ano yung una? Grace, man, God. Ngayon, diyan pumasok ang Diyos. Ano ba ang Diyos? Sabi ng Bible sa John 10 verse 10, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sa Tagalog, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay na ganap at kasyasya. Yung salitang abundantly, sa atin, pag busog na busog, anong tawag? Bundat. Diba? Hindi ako makatayo, tatay. Bakit? Bundat na bundat ka eh. Yun. So, gusto nila mabundat tayo sa pagpapala. Pero paano mangyayari kung kami hindi perpekto? Tandaan. Sabihin natin sabay-sabay, begin. Wow! Sabihin natin, wow! Buti na lang. Ang sabi ng banal ng kasulatan, God is love. Yan. Kaya sabi naman, God is love naman. Kahit naman ako'y gumawa ng kalokohan, mahal hindi niya ako papahamak. Totoong mahal tayo ng Diyos. Ang sabi ng banal ng kasulatan, ano sabi? Basahin natin ulit yan. Begin! Pansinin po ninyo. God is love. Ayaw kitang masaktan. Ayaw kitang mapahamak. Gusto kitang makasama sa langit. Pero anong gagawin naman natin kung may kasalanan na kailangang parusahan? Ang hirap, Hindi natin kaya yan. Hindi na kayang masolve yan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Thank you, God. Salamat po. Ngunit, hindi ko pinalamlampas ang kasalanan. Nakita ko ninyo, God is love, God is a just God. Paano na mangyayari ito? Tingnan po natin. Ano pang sabi dyan? Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway. Wow! Thank you, Lord. Ngunit, ito na naman, kailanman ay hindi pinawawalang sala ang may sala. So nakikita ho ninyo, ang laki ng problema natin. Ang Diyos din, mayroong siyang sitwasyon na kailangang ayusin. Mahal ko sila, pero dahil sila'y nagkasala, dapat silang maparusahan. Ang sabi ng banal na kasulatan, basahin natin lahat, begin! Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano na? Sinold ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayun na, pangilan na yan? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ngayon, may Holy Week tayo, inaalala, namatay si Kristo. Bakit? Dahil ba sa kanyang kasalanan? Dahil sa kanyang kakulangan? No! Dahil sa ating mga kasalanan. Sabi rito, si Kristo Jesus, sino siya? Diyos na nagkatawang tao. 100% God and 100% man. Ba't kailangan pang maging man siya, hindi lang God? Kasi isa sa katangian ng God, hindi mo mapapatay. Di kahit tantarin mo sa krus yan, di mamamatay yan, God yan. Man siya, kaya namatay siya sa krus. God, man. Amen po ba yun? Ngayon, ang sabi rito, pansinin po natin ang sumunod. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Pansinin nyo, yung salita capital letter. Kasi ito hindi tumutukoy sa salita lang, kundi sa persona ni Jesus. Siya ang salita. Ang sabi dyan, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ibig sabihin si Jesus, nandoon na in the beginning. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, kasama po siya nag-create ng lahat ng bagay. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya, kasali siya sa pag-create talaga. Naging tao ang salita, ayun na, pinaliwanag na. At siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at tinanggap niya
mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sino pong tinutukoy? Sino pong tinutukoy? Lakas natin. Palapakan natin si Jesus. Yan. So nakita ng Ama, aba, malaking problema ito. Bakit? Pare-parehong nalulunod, walang makapagligtas. Kailangan na magligtas yung hindi nalunod. Kaya anong ginawa? Anak, Jesus, bumaba ka sa lupa. Anong gagawin? Ika'y maganyang tao. Anong gagawin ko? Akuin ang kanilang kasalanan. Ikaw ang mamatay para sa kanila. Si Tomas, nung makita si Jesus, anong sabi? My Lord and my God. Hindi sinabi ni Lord, wag mo ko tawagin God, hindi ako God. Kasi alam ni Lord, hindi lang siya Lord, God din siya. Amen? Kaya sinasabi ng iba, hindi daw siya God, God siya, 100% God and man. Ang inalis lang ni Lord, ito tingnan natin, bakit namatay siya sa krus kung God siya? Kasi itong sabi ng Bible, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus kahit siya ay Diyos. O makita nyo, kahit siya ay Diyos. Hindi sinabing hindi sa Diyos. Hindi siya nagpumilit ang manatiling kapantay ng Diyos. At ang sabi, sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak sa isang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Saan? Sa krus. At ang sabi rito, all of us, like sheep, have strayed away. We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Amen? At ang sabi pa rin ng verse ay ganito, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Pansinin po ninyo, upang tuluyan na nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kapag tayo'y niligtas ng Diyos, dun sa kasalanan yon, kamuhian na natin. Pero habang ginagawa mo yung kasalanan, kinamatayan niya sa krus, parang sinasabi mo, baliwala ang ginawa mo. Kaya yan po ang dapat nating malaman. Ngayon, ang sabi pa rin dito, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Palakpakan natin uli ang Panginoon. Confession natin yan. Sa magitan ng mga latay ni Jesus, ako ay pinagaling sa ating kasalanan, sa ating mga karamdaman. Ngayon, si Kristo Jesus, ano ang kanyang ginawa? Sino siya? 100% man, 100% God. Ano ang kanyang ginawa? Ayun na nga, pinag-usapan natin, namatay siya para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo saan? Sa Diyos. Tatawag ako ng halimbawa. Merilo, ikaw na lang uli. May ka dito. Meron director dito, baka matuklasan ka. Okay, dito ka. Okay, dito ka, dito doon. Halimbawa, siya po ay isang Kristiyanong makasalanan. Tingnan nyo. Natatawa kayo. Okay. Nung ipanganak po siya, nagkaroon po siya ng, punta ka doon. Ano yan po? Aklat, record ng kasalanan niya. Ilang taong ka na, bro? 54,000, alam lahat ng Lord John. Amen po ba yon? So, ibig sabihin, kahit saan magpunta siya, yung record ng kasalanan niya, nasa sa kanya. Para naging diary ng buhay niya. Amen po ba yon? Eh di, kawawa naman. Naglalakad siya. Kunyari, papasok sa trabaho, hawak-hawak yan. Ando sa plaza ng Balangan, nakaganyan. O, di ba? Ang pangit. Record book of sin. So, yan ang buhay niya. Ganyan ka lang. Matatapos tayo. Praise the Lord, sapagkat merong nangyari. Ano sabi ni Jesus? It is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Ang ibig sabihin niyan ay tetelestai, paid in full. Halika rito, Edwin. Halika rito. Halika rito. Sumama ka dito. Eto siya, ano ho, makasalanan to. Ay wala na siyang magagawa. Siya halimbawa si Jesus. Di ba?
Koji lang ang katapat niya, kaya maputi. Nagko-koji yan. Okay. So, lumapit ka sa kanya. Kunin mo yung book of sin. Ayan. Iharap mo sa kanila. Hindi, iharap mo sa kanila yung book. Ayan, ngayon. Pansinin ninyo. Siya na dating makasalanan, mayroong record of sin, si Jesus, kinuha niya. Amen po ba yon? At sinabi po niya yung salitang ito, sigaw mo to. Yan yung nasa sulat. Paid in full. Paid in full na lang, hirap sabihin. Tetelestai. Paid in full. So, ibig sabihin, doon ka muna, huwag kang alis dyan. Paid in full. Anong nangyari sa kanya? Siya po ay pinarusahan, dumipa ka, hawak mo pa rin yan. Hindi pa mong kamay mo. O gusto mo ipako ka namin doon? Tingin ka sa kanila. Pinako sa krus, pinarusahan, dahil sa kasalanan nito, dahil sa kasalanan natin. Pero sabi niya, tetelestai, paid in full. Namatay si Jesus. For 3 days. Higa ka muna. Sige, malinis yan. Nilinis ko, binakyum ko. Higa ka dyan, higa ka dyan, higa ka. Sige, higa ka. Ayan, sige, higa. Okay. Sige. Ayan. Picture. Namatay siya for 3 days. Nag-iiyakan ng tao. Umiyak siya. Paano na ang kasalanan ko? Paano na ako maliligtas? Yung nagligtas sa akin, namatay. Paano na ang aking kaligtasan? Paano ko papasok sa langit? Namatay yung tagapagligtas ko. 3 araw lang. Bumangon ka na, bro. Masarap ba? Mamaya na. Okay, pasok. Ngayon, siyempre, nandun na to sa libingan. Ngayon, magyakap kayo. Iyan. Okay, pwede na. Upo muna kayo. Upo na. Ayan, sige. Nakita ho ninyo, yung kasalanan nilibing ng 3 araw. At ang sabi ni Lord, tetelestai, Berhilyo, bayad na ang utang mo. May utang ba sa yan? Sample lang, pero bayaran mo utang mo sa kanya. Okay, ngayon, sumunod na daliri. Pang-5. Faith. Sabihin natin faith. Ang faith, ito yung susi. Amen? Ito yung susi para tanggapin natin yung buhay na walang hanggan. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya lang, sa dinami-dami ng susi, ang tao, hindi makita yung talagang susi. Akala, dahil nananampalataya ako sa Lord, magbubuksan ko yung pintuan. Ang daming susi. Minsan, dito sa church, sabi ng misis ko, akin ang susi, mabuksan na tong gate. Sabi sa akin, hindi ko mabuksan ang gate ay. Sabi niya, ay mali pala yung susi na nagamit niya. Kahit anong gawin mo, hindi mabubuksan kapag ibang susi ang nagamit mo. Amen ho ba yun? Yung sasabihin natin pananampalataya, kapag mali ang susi, hindi yun yung pananampalatayang nakapagbubukas. Ano ang faith? What is not? Faith, what is not? Una, ay yung trusting in head knowledge. Anong ibig sabihin trusting in head knowledge? Lahat ng tao, halos lahat, naniniwala sa Diyos. Amen po ba yun? Tama po ba yun? Kaya ang sabi po ni Santiago, ni James, sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Anong ibig sabihin? Bakit man naman kasama ang demonyo riyan? Kasi ang demonyo nananampalataya, pero demonyo pa rin siya. Masama pa rin ang kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, pagka ang pananampalataya sa isip lamang, ito po ay walang buhay. Kaya sabi ni James, ano sabi niya? Faith without works is dead. Bakit? My life is a message. Alapakan muna natin ang Panginoon dyan. Okay, sumunod na mali.
na maling kaisipan sa pananampalataya ay trusting in temporary things. Pag sinabing trusting in temporary things, likas sa atin, nananalangin tayo. Sino rito nagdarasal? Kapag nagdarasal tayo dahil wala tayong pera, naniniwala tayong Diyos ang magpo-provide. Tama po ba yon? When you have trusted in the Lord for your finances, you could call that financial faith. Amen po ba yon? Ngayon, kung ikaw na may nananalangin para sa pamilya, nawa ang pamilya ko'y maligtas, siya po'y huwag mapahamak, ang tawag doon ay family faith. Mahilig kang mag-travel, mahilig kang umalis sa mamasada. Debre, ang prayer mo pag namamasada ka, iligtas mo po ako sa kalsada, sa nagkalat na mga buhaya sa daan. Mga ganun, ano ba? Ngayon, ang tawag natin doon ay traveling faith. So, bakit ko sinabing ito ay temporal faith? Kasi, kapag ikay nanalangin ng pera sa Lord at ibinigay na, palagay ko, hindi ka na nagdadasal tungkol sa pera, nandoon na, pag nangailangan na uli. Pag ikaw ay nananalangin ng pamilya mo'y maging ligtas, ay ligtas naman, ako uwi ka, palagay ko, sa uulit na lang ikaw mananalangin. At kapag kayo nakaliwi ng ligtas, safe, walang sakit, walang hindi na aksidente, palagay ko, salamat Lord, sa ligtas na biyahe namin. Pero ang lahat ng yon ay temporal faith. Halimbawa, kuha ko na isang upuan. Pera ng isang upuan, Ayan. Ayan. Pero kasama na yung may hawak na upuan. Sumama ka. Hindi ka dito. Sumama ka dito. Ayan, ha? Kita lang natin. Tsaka yung isang upuan, pero may isang upuan. Makita ko lang po sa inyo, ha? Okay. Upo ka dun sa isang upuan. Upo ka dyan. Okay, meron tayong faith, what it is. Okay. Ano nga ba yung faith? Ano nga ba yan? Anong sabi dyan? Yung faith ay, saving faith is trusting in Jesus alone for eternal life. Halimbawa, ito, ikaw. Halimbawa siya. Ito ay si Lord. Lagi siyang nagdadasal kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng pera. May pitaka ka ba? Pitaka. Lagay mo yung pitaka mo rito. Mamaya hati-hati na kami dyan. Lord, ikaw na bahala sa financial po namin. Halimbawa yung sumbero. Ibarin mo yung sumbero. Halimbawa ito yung kanyang family. Lord, bahala na po kayo sa family ko. Ano pa yung isa? Biyahe. Tsinelas na lang. Ayan, lagay natin dito. Yan ang kanyang panalangin. Lord, bahala ka na. Nananampalataya ko lahat ibibigay mo. Kunin mo yung tsinelas. Binigay ni Lord yung tsinelas. Thank you, Lord. Binigay ng Diyos ang ligtasan ng pamilya. Thank you, Lord. May laman ba ito? Ang kapal. Thank you, Lord. Ngayon, wala na namang laman. Nabigay na, temporal faith ito ba naniniwala ka, Perry, na ang upuang ito ay nagdadala ng tao? Naniniwala ka? Na kaya kanyang dalin? Ha? Naniniwala ka? Ha? Sabagot ka. Pero bakit hindi ka lumipat sa kanya kung naniniwala ka? Lipat ka. Yan po yung pananampalataya. Kung naniniwala ka, lilipat ka sa kanya. Ang ibig sabihin, Lord, hindi lang yung pera ko, yung pamilya ko, ang ipinagkakatiwala ko sa iyo, kundi buong buhay ko. Palakpakan natin ang Lord dyan. Salamat. Yan. So, ang tawag po dyan ay trusting in Jesus alone for eternal life. Ang sabi ng banal na kasulatan, nasa last na ho tayo. Pakatandaan ninyo, ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kung tayo ho ay tatanungin uli ng unang tanong, kung babawian ka ng buhay ngayon, wag naman po sana, tiyak ka ba na sa langit ka pupunta?
Kung ikaw ay nandoon sa pintuan ng langit at sasabihin ng Lord, bakit kailangang papasukin kita sa aking langit? Ano kaya ang sasagot mo? Ang isasagot natin, Panginoon, kasi nagtiwala ako sa iyo. Humingi ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Hindi ko tinago, hindi ko nilihim, inamin ko. Tumayo po tayong lahat. Ulitin ko po, ang ating mga kasalanan ay inako ng Panginoon. Naalala ko po ang isang lalaki bago tayo manalangin. Ang pangalan po niya ay Garcia. Siya po isang leader ng komunista sa kanilang lugar. Dahil po siya ay lumalaban sa rehimen, sa diktaturyang presidente nila, ang sabi ni Garcia, lalaban tayo hanggang kamatayan. Tibaling maghirap at magutom, maipanalo lang natin ang ating adhikain komunista. Dahil sila po ay paiba-iba ng lugar. Siyempre, walang pagkain, kulang. So, meron silang konting pagkain na ito'y kanilang inilalaan sa pangangailangan. Kulang. Pero isang araw, sabi ng lieutenant ni Garcia, Sir, nawalan po tayo ng pagkain. Meron pong kumain, may nanguha. Ha? Sabi niya, kukunti na lang, may kumuha pa. Tinawag niya ang mga tao at ang sabi, ang sino man na mahuli na kumuha ng pagkain na ito ay lalatiguhin ng 30 beses. Yan ang batas. Yan ang dapat mangyari. Eh di ganon. Pagkalipas ng ilang araw, ang sabi, Sir, naku, nawala na naman po yung pagkain. Meron namang kumuha at nakain. Ganon ba? Pero this time, sir, nahuli namin kung sino yung kumuha ng pagkain. May problema, sir. Ano yun? Yung nanay mo ang kumuha. Hindi yung nanay ko. Yung nanay mo. Inisip niya, kung yung nanay ko ay paparusahan at lalatiguhin ng 30 beses, mamamatay siya. May edad na. Pero kung hindi ko naman ipapatupad ang batas na ito, wala nang maniniwala sa akin. So kailangang parusahan, pero mahal ko siya at ayaw kong masaktan. Ano ang gagawin niya? Pero dahil kailangan niyang pangatawanan, tinawag ang buong komunidad at sinabi, ang sino mang nahuling kumuha ng pagkain ay dapat parusahan ng 30 hagupit ng latigo. At yan ay gagawin ngayon. Lumapit ang lalaki sa kanyang ina at ang ginawa ng lalaki, hinubad ang kanyang damit at sinabi, ako na lang ang latiguhin, wag na ang aking ina. Alam po ninyo, ganun ang ginawa ni Lord. Dapat lalatiguhin tayo eh. Pero sabi nila, ako na lang. Mahal ko yan. Ako na lang ang aako ng kasalanan yan. Kaya ako namatay sa krus, nagsabi ng 7 wika. Dahil ito'y pagmamahal ko sa mga taong nabubuhay. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amang Banal, marami pong salamat sapagkat alam po namin mahal mo po kami. Ipinadala mo ang iyong bugtong na anak, si Jesus. Jesus, salamat po. Bagamat may time na ikay nanalangin sa Garden of Gethsemane, sabi mo, kung maaari layo sa iyo ang saro ng paghihirap na ito, mahirap mamatay. Pero ang sabi mo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari. Tiniis mo, Panginoong Yesus, ang hirap, ang dusa, ang krus, ang pako. Pinatay ka dahil sa aming kasalanan. Pinarusahan ka dahil sa aming mga kamalian. Namatay ka para kami mabuhay. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, lumalapit kami. With all our heart, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala ho na nagawa laban po sa iyo. Ito man po'y malaki, maliit, sinadya o hindi sinadya, o kasalanan o mabuting dapat gawin, di ko ginawa. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami. Panginoon, patawarin mo rin po kami kung kami po ay nagkaroon ng paglaban sa iyo o paglaban sa aming kapwa. Kung meron taong nagkaasala sa amin, Lord, pinapatawad namin sila dahil pinatawad mo rin kami. At kami magpapatawad dahil pinatawad mo kami, at yan ang aming magiging motto.
na habang kami bubuhay, hihingi kami ng tawad sa iyo at magbabago ng daan. At ito din ang aming motto, ang sino mang makasakit ng aming damdamin, papatawarin namin, Lord. Sapagkat isang tulay lamang ang aming dinadaanan papunta sa langit. At kami magkakasalubong dyan. Pero kung kami ay sisira sa daan na yan, sisirain ang tulay na yan, pare-pareho kaming hindi makararating diyan sa iyong kalangitan. Lord, salamat. Sapagkat alam po namin lahat ng aming kasalanan sa gabing ito na isinumbong namin sa iyo, pinatawad mo na po kami. Salamat, Lord, sa kapatawaran. At kami nananalig sa iyong biyaya na anuman ang mangyari, mayroong kaming buhay na walang hanggan. Kahit kami nasa lupa't nagkakamali, babangon at magtutuloy sa tama. Salamat po, Lord God. At sa oras na ito, kami natutuwa kapagkat kami naligtas dahil sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At Lord, mananalangin kami. Kami na mga pinatawad mo ay mananalangin sa kapwa namin sa gabing ito. Ipapanalangin namin ang aming pamilya, ang aming kapatiran, ang gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Katulad ng aming pinag-usapan ng sinabi ni Mahatma Gandhi. And I believe na basa niya kasi ang Biblia. My life is my message to the world. Thank you, Lord. Pakinggan mo po ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Kuha po tayo ng ating partner, 3, 2, and pag-pray natin sila. Praise God.